God. Okay, hindi ko na patatagalin. Let us welcome the servant of God, Ate Neri. Amen. Yes. Praise God. Okay, Carolino. Ayan. Thank you po, Pastor. Oo naman, grabe. So, ang church na to talaga, dito din talaga ako nahubog. Itutuloy ko na sa pagtitestimony, ano. So, grabe yung growth ko din dito. From, alam niyo yun, from hindi na ako makikipag-participate dyan kasi hindi naman ako magaling magsalita. Until sa, ikaw na ang mag-pray doon sa offering. Hanggang sa, ay, ikaw na ang mag-MC. Ganon. So, pasimple pala na parang, okay, ito pala yung training ni God para hindi ko siya, anong tawag dito? Kasi, as in, ayoko magsalita. Hindi ko siya, pagtrabahuin nyo na lang ako at the back, kaysa naman doon ako sa harap. Ganon kasi yung mindset ko noon. But then, iba pala yung plano ng Diyos para sa atin. And also, I thank God kasi, alam niyo yun, I have the right people with me at that time. Kasi, alam niyo yun, kung iba yun, parang, ba yan? Naiyak ko. Kung at that time kasi, kung yung iba yun, ay, bago lang siya. So, hayaan mo muna siya. Pero but then doon, right then and then, parang, okay, gamitin na natin siya para ma-train na siya. Kasi yun naman talaga dapat magpa-train talaga tayo. Para saan ba tayo, di ba? Hindi tayo hanggang baby Christian palagi. We need to grow. So yun yung realization na naipabahagi sa akin. And I also thank God sa whole year ng school year at nakasurvive ako. As in talaga, at sabi ko sa sarili ko noon, ayoko talagang mag-teacher. At parang last plan B na lang siya kung wala na akong plan. Well, wala nang ibang offer. But then, ang plan B na yon is plan A pala ng Panginoon. Grabe siya kumilos. Talaga. As in, binago niya lahat ng perspective ko sa buhay. Binago din niya yung akala ko hindi ko kaya. But then, God sustains, alam mo yun, yung strength mo, yung wisdom, ibibigay talaga niya sa'yo. And then, alam mo yun, yung He uses the right people at the right time. Walang delay sa mga time na, ay, sige, baka, nakikita mo na kasi yung iba okay, nag-grow na yung iba, but then, andito ako, ba't bumalik ako ng probinsya, isa city ako. Parang grabe yung adjustment, but then, iba talaga ang pag si Lord yung nagturo na sa'yo. Kakaiba siya magturo, as in, yung realization mo, ay, oo pala, sorry Lord, hindi ko siya naintindihan nung una. Pero grabe yung pagpapaintindihan din niya sa akin ngayon. And also, I thank God kasi, in addition, nung kinasal kami ni Sol, that was 5 years ago, and I thank God kasi nung April 9, 5 taon na po kami sa-celebrate ng, ano yun? Araw ng Kigitingan ba? Hindi po. So, 5 years anniversary na po namin at hindi na lang po kami dalawa. We thank God kasi andyan na po si Vince na kasama natin. So, amen po. So, sa Diyos lamang po ang papuri. So, para hindi na natin paambain, ang akin pong isi-share ngayon ay matatagpuan po siya sa Acts 10, verse 34 to 35, and in addition, I also include Galatians 3, verse 28. So, ito po, habang ginagawa ko siya, originally, 10 slides lang talaga to. Promise, 10 slides lang talaga siya. But then, as I go through this message, humahaba na siya. Kaya please bear with me and I hope na maintindihan po natin yung mensahe ngayong umaga. So before anything else, let us pray first. Lord God, once again, we thank you for this opportunity, Lord God, to hear your words, Father God.
to be able to understand yung mga salita mo, Lord Jesus Christ, na hindi lamang po namin binabasa, bagkus ito po ay aming iniintindi at amin pong isinasabuhay, Father God. And your words today, Lord God, anoint me, Lord Jesus Christ, as I share your word, Lord God, na ang iyong mga salita lamang ang siyang mamumutawi sa aking mga bibig, Lord God, at wala na nga pong iba. Yung mga salita lamang na manggagaling sa iyo, Lord Jesus Christ. Itinatas nga po namin ang lahat ng to, Lord Jesus Christ, sa mga makikinig din po. Let us open our hearts and mind, Father God, that we may able to receive completely kung ano yung mensahe mo nga po ngayong umagang to. That it may be planted, Lord Jesus Christ, planted wherein it will be growing, it will be fruitful, and it will be a blessing din po sa bawat isa sa amin. So ito nga po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun. So hindi po, alam po ba natin na hindi po aksidente na meron po tayo ngayon dito. So do you believe po? Amen. Amen. So God has something intentional for us. Actually, this is not just to inspire, but to transform us. Because today, hindi lang natin pag-uusapan kung sino po ang Diyos, bagkus haharapin din natin kung paano tayo tumingin sa ibang tao. So ngayon po, we'll be having a reflection. So ang title po ng ating mensahe ngayon ay The God Who Shows No Favoritism, No Outsiders. So lahat po ba insiders? Amen. At tignan natin mamaya kung pares pa din yung ating sagot. Okay, so this message po will not only comfort us, but it will also confront us. So habang ginagawa ko ito, as in, guilty din ako. Okay, so to move on, the question po sa ating mga puso, we have here, natanong nyo na ba ito? So accepted ba ako? Belong ba ako? May lugar ba ako? So, once nyo na ba itong natanong sa mga sarili ninyo? So, kung lumapit kaya ako sa Diyos, tatanggapin niya ba ako? And then, yung po yung mga these questions actually echo in the silence of our hearts. Bakit siya nag-e-echo sa ating mga puso? Kasi nanggagaling ito sa ating mga hurt from the world. And also, sometimes, even from the church. Pero I know na hindi po dito yon. Tama po ba? Yon. So, next, so we have the accepted ba ako? Belong ba ako? May lugar ba talaga ako? These questions also reveals a heart made for belonging in God. Kasi within each of us, kasi gusto din po natin talaga na may longing tayo to be seen, to be known, and also to be accepted. Not for what we do. Hindi yung ano yung kaya nating gawin, hindi yung kaya nating ibigay, but for who we are. Kung sino talaga tayo, yung tatanggap talaga sa atin kung ano man yung flaws natin, whatever it is that we have, is tatanggapin tayo. Yon. So, yon pa lang po yung ating initial. But then we have, actually, there are two sides of this story. We have the invisible and the invisible groups po dito sa ating, dito sa mundo. May mga tinatawag po tayong acceptable at may mga hindi bagay or may mga hindi pinipili. Kung dito pa lang, may mga ganito ba tayo? May pinipili ba tayong mga taong kausapin? So may iniiwasan po ba tayo? Pero sa mata ng Diyos, wala po actually invisible. Lahat po mahalaga. So i-remind mo yung katabi mo nga, lahat ay mahalaga, ikaw ay mahalaga. Yun. Let us also, para mas magkaroon tayo ng deeper understanding, let us differentiate this God's kingdom versus yung human system. Under kasi ng human system, gumagawa kasi sila ng hierarchy. So ang hierarchy, ibig sabihin, may mas mataas, meron yung mga nasa laylayan ng lipunan. So human system creates favoritism and also bias,
mas mahal, parang ang iniisip nila, ay mas mahal ka kaysa sa iba. Parang ganon. Mas mahal siya kaysa sa akin. Parang ganon. So selective po yung acceptance based on doon sa status. And also, pag nagkakaroon po ng selective acceptance, so may acceptable at may hindi bagay. Yung you chooses to approach who to welcome and who will be belonging into your group. But then, on the other side, under God's kingdom, dinidestroy po niya yung hierarchy. So, God's kingdom shows no bias, equal po yung love niya para po sa lahat. No special access for groups, no VIP lane sa mga pumipila po, and also sa grace. Lahat po yan pantay-pantay. And also, it includes every one of us. So baka ang tingin natin sa Diyos, hindi pala talaga siya, God accepts all, but actually, no exceptions, no outsiders po sa kingdom po ng Panginoon. And dito natin makikita sa umpisa na from Acts 10 verse 34 to 35, sabi ni Peter, nagkaroon ng realization si Peter dito. Then Peter began to speak, I now realize how true it is that God does not show favoritism, but accepts from every nation. So, lahat ba? Pag every, ibig sabihin, lahat. Yes. Every nation, everyone. The one who fears Him and also does what is right. So ano nga ba ang ibig sabihin nito? God shows no favoritism. So ano po yung meaning nito para sa akin? Sa akin at sa ating pong lahat. So ang God shows no favoritism, ibig sabihin, hindi ka po second option. Yes. Paalala mo yan sa sarili mo ha. Amen. Especially pag ikaw ay babae, hindi ka po second option. Okay. So you were never plan B sa mata ng Diyos. Ikaw ay pinili mula sa simula. His love for you is intentional and not accidental. Hindi ka po late entry. You didn't arrive too late to God's grace. So, walang sorry, full na sa kaharian ng Diyos, but then His door is always open for us. Yun. And also, hindi ka din po exception. You're not the one person God deciding to tolerate. You belong. You are loved and you are accepted. Not despite of who you are, but as you are. So yun po, kung hindi na ito din sa atin, reminder po ito sa atin, kung hindi namimili ang Diyos, bakit po tayo namimili? This truth challenges us to examine po yung ating mga own hearts and how we treat others in our communities and also churches. So, nakuha po ba natin? Yes. Yon. So, ngayon, sino ba yung tao na binanggit dito sa Acts na to? Acts 10. Let us meet Cornelius. So, kilala po ba natin si Cornelius? Okay, yes. So, si Cornelius po, isa po siyang Roman centurion. Gentile siya, and he is considered an outsider. So, sa mata ng mundo. So, hindi siya bagay sa bayan ng Diyos, pero ang Diyos ay may ibang plano. Hindi lang si Cornelius din ang magbabago sa kwentong ito, but then also si Peter din ay dadaan ng transformation. So in this passage, makikita natin yung dalawang tao. We have Cornelius and on the other side, we have Peter. Yun. So tingnan natin yung dalawang storya ng taong to. Si Cornelius, siya ay isang seeker. So, naghanap siya sa Diyos. Siya ay also prayerful and sincere. Tinanggap ng Diyos despite being an outsider. And next, God-fearing po siya and generous. So, heart open to God. So, seeking truth.
seeking truth and connection. Kaninong connection po? Sa Diyos. So, God saw His sincerity dito po. And on the other hand, we have Peter. So, siya po ay believer. Alam naman po natin na sino po si Peter? Siya po ay apostle po ni Jesus. Okay, so makikita natin dito sa story na nagkaroon siya ng struggle. May struggle siyang tanggapin yung mga hintil. So binigyan siya ng vision para magbago yung kanyang pananaw. I-deep dive natin yan mamaya. And also, known God but limited. So kailangan po niya ng correction from God, doon po sa prejudice, blinded him to God's inclusive love. Okay, sige. Mas ikilalanin pa natin si Cornelius. Sabi nga natin kanina, sa siya ay God-fearing, generous, and prayerful. And also, sabi sa 1 Samuel 16 verse 7, reminds us that the Lord does not look at the things people look at. So people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So Cornelius was an outsider by human standards, pero nakita ng Diyos yung puso po niya. Sabi nga niya, basahin natin sa Acts 10 verse 9 to 14. So, but about noon the following day, as they were on their journey, and approaching the city, Peter went up on the roof to pray. So he became hungry and wanted something to eat. And while the meal was being prepared, he fell on a trance. He saw heaven open and something like a large ship being let down to earth by its four corners. It contained all kinds of four-footed animals as well as reptiles and birds. Then a voice told him, "Get up, Peter, kill and eat." So surely not, Lord. Peter replied, "I have never eaten anything impure or unclean." So ano po yung ibig sabihin nun, ng vision na yun? So the vision is not mainly about food po. Hindi po ito sa pagkain. This is symbolic wherein the animals represents people. Sino po yung mga clean? They are called the Jews. And yung mga unclean, they are the Gentiles, or sila po yung mga non-Jews. And also, Jews believe that Gentiles were spiritually unclean and they should be avoided. Kaya yun yung ginagawa ni Peter. So, but then sabi ni God sa kanya, sa Acts 10 verse 15, "Do not call anything impure that God has made clean." Amen. So, tandaan po sana natin yun. So, nagkaroon, sige, kilalanin pa natin yung paano ba nag-struggle si Peter. So, ang struggle ni Peter, ayaw niyang tanggapin yung mga Gentiles kasi nga, alam niya na they are unclean sa kanyang paningin. May prejudice siya at meron din po siyang limitation sa pag-unawa ng grace ng Diyos. Binigyan na nga siya ng vision na do not call anything impure that God has made clean. And kahit believer po siya, may dala-dala po siyang bias. So ano po yung kailangan natin doon? Kailangan po natin ng correction. So the correction already comes from the Lord, wherein sabi niya, "Do not call anything impure that God has made clean." So minsan, hindi lang din actually ang tao yung problema, ano? Ang perspective natin ay kailangan po natin baguhin. Yan. Okay, sige. Mas i-deep dive pa natin. Si Cornelius, siya ay tinatawag na the human label him as outsider at hindi bagay. But then ano yung nakita ni God sa kanya? Hindi nakita ni God na siya ay isang outsider, but then nakita niya kung gaano siya ka-prayerful, gaano siya ka-sincere, gaano ka-generous yung heart niya, that God saw and honored with
acceptance. So, mahal ng Diyos, tinanggap ng Diyos si Cornelius, mahal siya ng Diyos. He was given a vision and also visitation at hindi pa yon, and welcomes into God's family. Yung i-welcome tayo ng Diyos sa kanyang pamilya ay napakalaking, alam mo yun, wow, thank you Lord, kasi kahit ganito ako, I am part of your family. So yun, grabe siya kumilos. And sabi niya dyan, sabi nung angel sa kanya, your prayers and your gifts have come up as a memorial before God. So yan yung sinabi ng anghel sa kanya. So ano bang ibig sabihin pag memorial before God? So ibig sabihin, it stands in His presence, it is not forgotten, it was never erased, and also God is saying, I remember you seeking. So ibig sabihin, if we are having the hunger for God, magre-respond po si God sa atin. With God responds to sincerity, hindi po niya hinahanap yung mga perfect words o perfect actions, hinahanap po niya ang tunay na puso. And also, God responds to hunger. Ang taong gutom po sa Kanya ay hindi niya po bibiguin. Ang paghahanap mo, kapatid, ang paghahanap mo ay hindi nasasayang. And that seeking hearts that we have seen, God responds to seeking hearts. So tinawag niya ang seekers tulad ni Cornelius and also believers with bias katulad po ni Peter. So God calls both seekers and believers with bias. So hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Amen. Bawat luha, bawat panalangin, bawat sandaling hinahanap mo po siya, natatandaan po niya. So ganun ka po kahalaga sa Panginoon natin. So hindi perfection po ang kailangan, kundi humility po. Humility to, saan po? Humility to seek God, kahit hindi mo pa siya lubos na kilala. Katulad nga siya ni Cornelius, hindi pa niya lubos na kilala si God, but then, andun yung humility niya to seek God. Humility to change, kahit masakit aminin yung mga pagkakamali natin. Ang Diyos, hindi po siya naghahanap ng perfect people. Kasi baka sasabihin natin, linisin ko po muna yung sarili ko bago ako pumunta sa mga churches kasi nakakahiya naman. But then, hindi po tayo with our own strengths na maglilinis ng mga sarili natin. But God is the one who is cleaning yung ating pagkatao. So, naghahanap po siya ng willing hearts, mga pusong handang lumapit, matuto, at magbago. Yun. So, paano ba yung God's present story ngayon? So, God is still writing stories of acceptance, correction, and transformation ngayon. So, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. So, pakisabi mo nga, hindi pa tapos ang Diyos po sa atin. So, anong story ka? Tignan natin. Are you the seeker being drawn in? Or are you the believer being corrected? So, hindi ko naman po iisa-isahin yun, no? Okay, so yon. So, we have also, may mga real people, real struggles. So, sa ating simbahan, may mga taong mukhang religious, pero totoo, hindi mukhang religious, pero naghahanap ng Diyos. We have, for example, the wounded. So, sino po yung mga the wounded? So, those who carry invisible wounds, uncertain if church is a place for them. Diba? Nakakabagbag siya ng damdamin. Kasi, mapapaisip pa siya na, uncertain siya kung ang church ba is para din sa kanya. And also, we have the unfamiliar, or tinatawag din natin silang mga unchurchy. So, ito po yung mga people na
unfamiliar with religious language, o hindi po ninyo sila naririnig na mag-aamen, o hindi po ninyo sila naririnig na nag-hallelujah, but then they are willing to learn. And also, yung mga, baka may nakikita din tayo na mga, for example, yung mga unchurchy, walang formal na damit. Mga, parang sa tingin natin, ay, hindi siya kabilang dito dahil hindi naman siya naka-formal, hindi naman siya naka-dress. May mga ganun ba? But then, alam natin na they are also, actually, inside, they are struggling. So, kailangan po nila ng church na tutulong sa kanila to grow. And also, we have the distant people. So, people feeling distant but hungry. So, malayo po yung pakiramdam nila sa Diyos, pero gutom na gutom sa pagmamahal at katotohanan. So, dito po, tatanggapin ba natin sila? O huhusgahan po natin sila? So, ang tanong ay, kung bagay sila sa atin, kundi kung handa ba tayong maging pinto ng biyaya para sa kanila. So, willing po ba tayong maging pinto? And let us be a door of pinto ng biyaya. Yan. Okay, to continue. So, sabi niya kanina dyan sa Acts 10, verse 35, accepts every nation who fears Him and does what is right is accepted by Him. So, hindi lamang po iilan lang, hindi pinili lang, hindi ang deserving lang, kundi lahat, every nation or everyone sa kaharian po na does, and meron pa pala, and that's what is right is accepted to Him. So, sa kaharian po ng Diyos, wala pong outsider. So, pakisabi nga sa katabi mo, walang outsider dito, ha? Yan. So, ano pong ibig sabihin nun para sa atin? So, kung titignan po natin, may iniiwasan po ba tayo? May mga gina-judge ka ba? So, ang pag-judge po natin, tignan natin yung ating puso kung may mga tahimik po tayong hinuhusgahan. So, ang silent judgment ay actually, this is hadlang po siya sa tunay na fellowship at pagmamahal. So, dito din yung reminder po sa atin yon. Ang silent judgment ay judgment pa din po. Yun. So, may pinipili kang lapitan. So, tanungin po natin yung sarili natin. May pinipili po ba tayong nilalapitan lang? Or kung namimili tayo, hindi po tayo sumasalamin sa Diyos na walang kinikilingan. So, nakuha po ba natin yon? So, wala pong outsider po sa atin. And also, God reminds us na hindi po, sa James 2 verse 1, not to show favoritism. Wala naman po siguro dito, Yan, walang favoritism. So, paano ba natin ito isa sa pamuhay? So, ang pananampalataya, and I believe na tayong lahat po ay nananampalataya. So, ang pananampalataya ay hindi lang man po siya pinapaniwalaan. Ito po ay isinasa buhay. So, narito po yung tatlong practical. So, tingnan natin, i-check nyo checklist po natin to. Nung umaga po ba, kausapin ang hindi kakilala. So, kinausap nyo ba yung mga katabi nyo kanina? Or yung mga selected groups nila? Huwag maghintay na sila po ang lumapit. Maging una po tayong bumate at makipag-usap sa mga hindi po natin kilala. Especially po dito sa church. And then, umupo sa hindi usual na kasama. Yon. So, lumabas po tayo sa mga comfort zone natin. Umupo po tayo sa tabi ng mga taong hindi po natin usual na kasama. At intentionally kilalanin sila. And also, lastly, welcome natin yung bagong dating. Alam ko po na marami tayong ginagawa and lagi po natin itong ginagawa. Gawing welcome ang bagong dating. Ipakita mo na may lugar
sila dito sa pamilya ng Diyos. Amen. So since this is a family of God, let us welcome everyone. Amen. Next. Ito. Kasi dito, may dalawang perspective kasi sa church life. Yan. So, meron po tayong exclusive mindset. Ang exclusive mindset po, ito po yung sinasabi niya, hindi siya bagay dito. So, ano yung ginagawa niya? Nag-create siya ng wall. So, nagpapakita din siya ng favoritism kasi chino-choose lang niya kung sino yung nakakasalamuhan niya. And nagde-decide siya who belongs based on appearance, di ba? So kung hindi siya anong tawag doon? Kausap, garon, parang iiwasan mo na siya. But then, dapat hindi po natin yung ginawa. That is under exclusive mindset. And this mindset, nagkakaroon siya ng judgment and barriers. Kasi pinipili po natin kung sino yung kausap natin, iniiwasan po natin yung iba. And this one, tahimik na humahatol sa hindi kilala. Yan. So yan po ang under ng exclusive mindset. Tingnan naman po natin yung side ng inclusive mindset or ito po yung kingdom mindset. So ano po yung under ng inclusive mindset? May lugar siya dito. So you open doors. So nag-extend ka din ng grace na tinanggap mo. And also, it welcomes everyone as God does. So ganyan po yung inclusive mindset. And also, nagkakaroon po ng grace and invitation wherein lapitan mo yung bago, makikinig po tayo ng malalim, and gumawa po ng safe space para sa lahat. Once again, safe space po ha. Hindi yung makikimarits lang tayo para updated sa buhay niya. Okay, so yon, gumawa po tayo ng safe space para sa lahat. So we have these two perspective. So i-review natin. These two perspective, inclusive mindset creates walls. Nagre-create din siya ng barriers and it keeps people out. Nagkakaroon dyan ng favoritism and it divides the body of Christ. Yun. Samantalang sa inclusive mindset, acceptance open doors, grace covers all. Yung invitation niya welcomes every seeking heart. But then this is our questions about isa. Ano po ang pipiliin natin? So the choice is ours. So will we reflect human systems or God's impartial heart? Kasi actually, ang decision natin, it will affect someone. Yung decision natin kung paano tayo makihalubilo affects someone. It's either we will be part of their healing or yung sa kabila naman, magiging mas rason tayo kung bakit pa sila nalulubog. So next, for healing for everyone, God heals po yung mga rejected, yung mga nakatanggap ng rejection. So ang Diyos ang nagpapagaling ng mga sugat ng pagtanggi at hindi pagkatanggap. So wag po tayong maging dahilan ng rejection ng iba. Kung naranasan po natin yung sakit ng pagiging outsider, huwag po nating ipasa ang sakit na yun sa iba. Let us be an instrument of healing, not to hurt. Okay. And paano ba natin gagawin yan? Of course, yan. Ito po yung mga practical steps toward inclusion. First, let's stop judging appearance. Let's start listening deeply, and let us create safe space. So, lumikha po tayo ng ligtas na usapan, gawing komportable yung iba na magbukas ng kanilang puso, and let us i-personalize natin yung engagement. And I know that this church is being intentional sa bawat members po
nila. Kasi kami din, kahit malayo kami, yung intentionality na yun, nare-receive pa din namin. Kayo ba? And so yon, nare-receive natin yon. So timeline for inclusion. First, di ba, bago, una sa lahat, we will be having awareness. So marirecognize natin yung mga biases and yung mga mali nating nagawa. Recognizing bias and committing to prayer for change. Yan po yung ating unang gagawin. Pag nagkaroon na tayo ng awareness dun sa mga biases natin, let us do repentance. So, let us repent. Let us turn away from favoritism and let us seek God's forgiveness. So, yun po yung pangalawa. After po nating nagkaroon ng awareness, repentance, ano na po yung gagawin natin? Let us take action. Ito na po yung sinasabi natin kanina. Intentional action, wherein intentional outreach, and as in ramdam na ramdam ko to. And welcoming those ones excluded. So kahit malayo kami, we are intentionally reach ng church na to. And alam niyo yun, pag intentionally kasi na nire-reach out kayo, you continually grow. So yun naman po yung we are, pinanganak tayo, hindi lang magstay doon sa maliit tayo, but eventually, we will be growing. And also, pag nag-take action na tayo, na nakita na natin yung mga kailangan nating gawin, magkakaroon na po ng change culture or mindset. We will be celebrating diversity as the new normal in our community. So kahit po, hindi ibig sabihin na yung mga Tagalog ay maisa-separate na, yung mga Kankanali or yung mga Igorot is maisa-separate na, ay huwag natin silang kausapin kasi iba yung grupo nila. But then, hindi po. We will be celebrating yung diversity na yan, and this would be our new normal. And sabi nga nila dyan, malapit na po akong matapos, and emphasize din ng Galatians 3 verse 28. Si Cornelius kanina, he is a Gentile. So, sabi niya dito, there is neither Jew nor Gentile, for you are all one in Christ. So, wala po tayong ipapagilid, kasi we are all one in Christ Jesus. So, isipin po natin na ang belonging is our birthright. So, hindi po tayo outsider. Isipin po natin yun palagi. This is not just a comforting thought. It is a spiritual truth rooted in God's character. You were never meant to be an outsider looking in. Kaasi ka, no, sumirsirit ka lang, di ba? Okay, so we belong in His presence, at His table, and in His family. At hindi mo rin, reminders. Hindi rin po natin pwedeng gawing outsider ang iba. If God has welcomed you, you carry the responsibility to extend that same welcome. So yan po yung challenge po sa atin. So we cannot receive grace and then become gatekeepers who decide who else deserves it. So yun ha, reminders po yun sa atin. And let us extend yung welcome na yan, same welcome na yan na binigay ng Diyos sa atin. So ano po yung gagawin natin? If you felt like an outsider, lumapit po tayo sa Diyos. Walang rejection na mangyayari. Ang mangyayari lang po ay tatanggapin po niya tayo wholeheartedly. So if you treated others like outsiders, let us repent. As we have said a while ago, hayaan po natin baguhin niya yung puso natin. And today is the day to respond. Sabihin po natin, Lord, baguhin niyo po yung puso namin, tanggalin niyo po yung bias namin, turuan niyo po kaming magmahal tulad mo. So even though we are people, let us love the way God has loved us.
Yan. Okay, so ano ba yung mga pinagsasabi ni Neri sa harap? Yan. So to sum up po yung ating key points, ito po, God shows no favoritism po. So, mas pinagtibay po yan ng Romans 2 verse 11, wherein it reminds us that God judges impartiality. So, His love extends equally to all people, regardless of background, status, or appearance. Yun. So feeling mo, hindi ka kamahal-mahal, hindi po. Mahal ko po ng Diyos. And God sees the heart. So, 1 Samuel 16 verse 7, it teaches that while humans look at outward appearance, God looks at the heart. Yung sincerity and hunger for Him matter most. And lastly, God corrects bias. So like Peter po, we may carry biases, but God lovingly corrects us so we can reflect His inclusive love to everyone around us. So, yun lamang po. And, okay. And lastly, if God accepted you, you have no right to reject others. If there are no outsiders in God's kingdom, we must stop creating them. Kung tinanggap po tayo ng Diyos sa kabila ng lahat, sino po tayo para hindi tanggapin ang iba? Let this truth transform how we see, how we speak, and how we love. And nagpapaalala ulit from Galatians 3 verse 28, there is neither Jew nor Gentile, for we are all one in Christ Jesus. So, yun lamang po sa umaga. So, just lamang po ang Amen. Thank you, Ate Neri. Isa pa nga pong palakpak po para sa atin, Diyos. And what a reminder po para sa atin, no? To enlarge yung perspective natin, enlarge yung capacity po ng heart natin na magmahal. Amen ba? Amen. I am praying na sana po itong church natin ay maging lugar kung saan hindi po makakaramdam ang tao na parang hindi ata ako bagay dito. Amen. Pero parang meron lang isang pagkakataon yata na may pumasok na sila, na-feel nila na hindi sila bagay kasi may mga nakapantalon dito sa harap pero sila po ay puro mga nakabistida. Yung mga ganun lang, pero sana po, lahat ng papasok sa pintuan na yan, mararamdaman po nila na welcome po sila. At hindi lang po sa church, kahit po sa mga buhay natin. Amen. Na every time na makikita po tayo ng mga tao at nalaman nila na Kristiyano tayo, they will be drawn sa kung sino yung nasa buhay natin. So if may mga pagkakataon na nagkaroon tayo ng ganitong thought na sabi nga ni Ate Neri kanina, we have to repent. Bibigyan tayo ng awareness ni God. Ay, wait lang Lord, sorry. May mga pagkakataon pala na pinipili ko yung kinakausap ko. Pinipili ko yung nilalapitan ko. Pinipili ko yung pinagsasabihan ko ng pagmamahal mo. And if we already have that awareness, then we have to repent. And just ask the Lord to, Lord, help me. Kung ako nga tinanggap mo, sino ba naman ako para hindi tanggapin ng iba? And if you are here or maybe you are watching and you are seeking, you don't know where to go, God, sabi ng Ate Neri kanina, God responds to seeking heart. Nagre-responde po ang Panginoon doon sa nagsisik na puso. Amen. Tumayo nga po tayong lahat. Awitin nga po natin yung verse 2 nung inawit natin kanina. God has never abandoned you. If you felt like for the longest time, para kang outsider, naramdaman mo na parang you don't belong to a church, naramdaman mo na parang walang tumatanggap sa'yo, just want you to see and understand and know that the truth of God's Word, He loves you, He will never abandon you. Nakikita ng Diyos yung puso mo ngayong araw na to. That's seeking Him.
you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Finally, my eyes can see. Thank you, Jesus. You never abandon me. I'm held by the kindness of a Father who won't give up. Sing, finally my eyes. Finally my eyes can see. Thank you, Jesus. You never abandoned me. I'm held by the kindness of a Father who won't give up. Let this truth sink in. Finally, finally my eyes can see. You never abandoned me. I'm held by the kindness of a Father who won't give up. My Father, you never give up. Here on this holy ground, standing before you now. Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough. Here on this holy ground, standing before you now. Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough. Here on this holy ground, standing before you now. Jesus, you are more than enough. There's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough for me. Oh Lord, your love is more than enough. Oh God, your love is more than enough. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. If you are here today, kung narito ka ngayon or maybe you are watching online, at naramdaman mo na parang you have been rejected by the church, you have felt that you don't belong, I am not representing the whole body of Christ, but I just want to say sorry and make you understand na tao po yung nakasakit sa iyo at hindi po ang Diyos. Kung if you have been hurt by the church or members of the church or even leadership from a church, they don't represent the whole body of Christ. God loves you so much and He sees your seeking heart. Nakikita
makita ng Diyos yung puso mo who's seeking. And we pray that God will continue to just move in a very special way sa iyong puso. And if you are here, we just want to pray for you. Or if you're watching online, Father, we just pray for these people. Amen. The Lord God, they will see, Lord, that you have never abandoned them. Na yung hurt that may have been caused by people or by the church is not from you, Lord God. You love them so much. You accept them, Lord God, ng buong puso, Panginoon. And that, Lord God, you are always willing to embrace them, Father. And I pray if they're watching online that you will lead and guide them to a church who will embrace them, Lord God, with all their heart. And sa mga leaders po na tutulong sa Kanya para mag-grow, Panginoon. If you are that person, just keep seeking. Continue to just love the Lord. And God will continue to lead and guide you sa tamang church that you will belong to. Thank you, Lord. And if tayo naman po, hindi po natin namalayan at some point ng buhay natin, we have biases. Hindi natin namalayan, we are judging silently yung mga tao sa paligid natin, na pinipili natin kung sino yung mai-include doon sa church natin or sa pag-ibig ng Diyos na gusto nating i-share or sa friendship natin. Then, this word is for all of us. Let's ask forgiveness from the Lord, repent. Hayaan po natin na ma-enlarge yung capacity ng heart natin na mahalin lahat ng tao from all walks of life, that we're able to love them para maramdaman rin po nila yung pagmamahal ng Diyos na naranasan po natin. Lord, forgive us. Forgive us, Lord God, kung may point sa buhay po namin, Panginoon, na namalayan man namin or hindi, O Diyos, na may mga tao pala kami na in-exclude, Lord God. Forgive us, Lord. Help us, Lord Jesus, to love like you, to accept people like you, Lord God. At kung bibigyan kami ng pagkakataon, Panginoon, I pray that you will make a way, that you will connect us, Panginoon, ulit sa mga tao, Panginoon, na ito, that we're able to show them, Lord God, who you are, who you really are, Panginoon, sa buhay po namin, O Diyos. Maraming salamat po sa iyong mga salita na narinig po namin ngayong araw na ito, Lord God. What a reminder, Father, that, Lord God, ang church at kami po bilang mga Kristiyano, Lord God, we have this responsibility, Lord God, na pinagkatiwala niyo po sa amin. Maraming salamat po, O Diyos, sa buhay ni Ate Neri for responding and for generously sharing your word to us ngayong umagang ito. We love you, Lord. We honor you. Thank you, Jesus. Now let's remain standing and let's remain in the presence of God. In the Bible, we cannot find any reason why God loves us. We cannot find any reason why God forgave us, why He accepted us. That is our God. Wala kang makikitang dahilan kung bakit mahal ka ng Diyos. Because His love to each and every one of us is unconditional. Because of His nature, it is innate to Him. It is His nature to love each and every one. That's why while we were still sinners, Christ died for us as an ultimate expression of His great love sa buhay ng bawat isa sa atin. And when He gave commandment to His disciples, sinabi niya, "This new commandment I give you, that you shall love one another as I have loved you." That's why
We need to offer the same love gaya ng tinanggap natin mula sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Before we close this in prayer, may I call Ate Neri, Kuya Sol, and please come. Maging si Kuya Vince. You know, I was being reminded when Ate Neri is speaking here, Brent. One time she testified, the first time she came here in the church, hindi ko makakalimutan yung testimony niya na iniisip niya sa kanyang isipan. Sige kuya, dito kayo. Sinasabi niya na ilang buwan kaya uli ako dito sa church na ito magtatagal. Because she was being offended sa mga churches, sa mga believers na nagsasabi. That's why when she came here, yung kaagad, yung nasa isip niya, gaano kaya ako katagal sa church na ito? So merong anticipation that time will come, hinihintay niya ma-offend din siya at aalis din sa church na ito. But by God's grace, she stayed until such time, kinuha siya ni Sol sa akin. And now she's preaching that message. Wow, praise God. Amen. Thank you, church. Let's offer a word of prayer sa kanila. Sige, harap kayo doon, kuya. Let us pray for this family. The Lord is using both of them doon sa church and at the same time sa profession, sa career na binigay sa kanila ng Panginoon. That's why they really need also prayer. Father, we thank you, we honor you. Praying, thank you for the life of Ate Neri and Kuya Sol. Thank you for allowing them to grow in their spiritual life and in their relationship to you. Hindi po naging madali sa kanila. They are being offended. They struggled a lot, Lord, sa mga bagay na pwedeng maging hadlang para itigil na nila yung calling mo sa kanilang buhay. But we are so grateful. They surrendered everything to you and allow you, O God, to orchestrate everything for them para may pagpatuloy, Panginoon, yung tawag mo sa kanilang buhay. Thank you, Lord, for blessing the whole family. Thank you, Father, that you are using them, Panginoon, sa kanilang mga career at profession. Si Ate Neri as a teacher, I thank you, Father, for allowing her na magkaroon ng impact yung kanyang buhay sa mga estudyante. Thank you for Kuya Sol as a social worker, Panginoon. Nilagay mo siya sa mga social services providing, Father, yung mga nare-receive ng mga tao from the government. But we are so grateful, Lord, that the things that he is being called, oh God, into this particular career because you want him, Lord, to provide the best blessings na kailangan ng mga tao. Yan ay yung pagmamahal mo at yung spiritual na pangangailangan po nila. Lord, both of them, you are using them as an instrument of encouragement sa church na kung saan mo sila nilagay. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng katatagan, bigyan sila ng kalakasan, patuloy na bigyan ng wisdom. Let your Holy Spirit fill them always, Father, that they may be able to be more sensitive sa leading ng iyong banal na Espiritu sa kanilang buhay at gawin, Panginoon, kung ano yung nais mo at hindi lang yung nais nila. Bless the whole family. Continue, Lord, to prosper them, even to Vince, O God. Ang batang ito ay lalaki, Panginoon, nang may pagkatakot po sa inyo. And he is blessed, O Lord, that anuman, Panginoon, yung plano mo sa batang ito ay patuloy na magiging matagumpay. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapala at patuloy na paggamit sa buhay ng mag-asawang ito at sa buong pamilyang ito. Lord, ikaw lamang ang maparangalan, maitaas, maluwalhati sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya sa araw po na ito, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang kanilang buhay. Gamitin mo sila para sa iyong kaluwalhatian. Lord, thank you. Let your name be glorified alone sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Amen. Sige po, patuloy tayong manalangin. Minsan pa, Panginoon, kami po ay patuloy na tumulutulog sa inyo. Nagpapakumbaba.
At nagpapasalamat dahil patuloy kang kumikilos at gumagawa ng katagumpayan sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, dahil ang mensahe na aming napakinggan ngayong araw po na ito ay hindi aksidente. You know, Father, that the mission that you have given in this church is a place where broken people find help, healing, and hope. Because this is your goal, Father. Para sa church po na ito, hindi lamang as a whole, but as an individual, ng buhay po namin, Panginoon, ay maging instrumento ng kagalingan. Makapagbigay, Panginoon, magamit bilang tulong sa mga tao na nangangailangan ng iyong mga salita at pagmamahal. At magbigay pag-asa sa mga taong hindi po nila makita yung mas magandang plano mo at purpose mo sa kanilang buhay. So I pray, Father, that each and every one of us, pagbalik po namin sa aming bahay, pagbalik po namin sa aming mga trabaho, sa mga tao na makakasalamuha po namin, Diyos, naway maipadama po namin ang iyong pagmamahal sa kanilang buhay. Maipadama po namin, Panginoon, yung kapatawaran mo sa kanila. Maipadama po namin sa mga taong nakakasalamuha po namin that they are accepted, they are not rejected, they are not abandoned, oh God. But through the life of each and every one of us, regardless of our status, regardless of our profession, career, ano man yung bagay na ginagawa po namin, Panginoon, o ano bang buhay meron po kami ngayon, binigyan mo kami ng isang calling. Yan ay ang patuloy, Panginoon, na may padamang yung pagmamahal sa lahat ng tao na nakakasalamuha po namin. And I thank you for anointing. Guard our hearts from any disappointments and frustration na pwedeng maging dahilan minsan na mag-give up na po kami doon sa calling na ito. But allow us to trust everything to you and surrender. That as we do our part, you will do your part, O God, that change the lives of these people. Ikaw po, Panginoon, ang may kakayanang magbago ng buhay ng tao. Ang gawin lang po namin ay mag-respond sa calling mo. Marami pong salamat. Pagpalain mo ang bawat isa. I thank you for your continual provision upon all our needs. That in this economic crisis na nararanasan po ng buong mundo at kahit ng aming bansa, we still believe, Lord, that you are our Jehovah Jireh, our great provider. I thank you for wisdom and knowledge to manage the blessings that you have entrusted to each and every one. Salamat po. Help us to continually be a good steward, O God, of the blessings na binigay mo po sa amin. I pray also that you would heal those who are sick, Panginoon, physically, emotionally, mentally. Thank you for your touch and your healing. Thank you even for giving us wisdom and knowledge sa lahat po ng bagay na aming gagawin. Pagpalain mo ang bawat pamilya na nare-represent po namin. At excited po kami sa kahit na ganitong sitwasyon na aming nararanasan. Dahil naniniwala po kami na ang aming Diyos na pinaglilingkuran na kayang mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan ay hindi limitado sa mga nangyayari sa paligid na ito. You are still in charge, Panginoon. That's why we will continually entrust everything to you. Salamat po. Purihin at sambahin ka. May the grace of our Lord Jesus Christ, the everlasting love of our Father, the never-ending communion and guidance of the Holy Spirit be each and every one of us until we see each other again. This we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen, amen. Praise God.